Ika-11 kabanata. Ipinaliwanag ni Pedro ang kaniyang ginawa. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa Judea na ang mga hindi Hudyo ay tumanggap din ng salita ng Diyos. Kaya pagbalik ni Pedro sa Jerusalem, sinalungat siya ng mga kapatid na Hudyo na naniniwalang ang mga hindi Hudyo ay kinakailangang magpatuli muna bago maging kaanib nila. Sinabi nila kay Pedro, "Ikaw ay isang Hudyo. Bakit ka nakituloy at nakikain sa bahay ng mga hindi Hudyo na hindi tuli?" Kaya ipinaliwanag ni Pedro sa kanila ang buong pangyayari mula sa simula. Sinabi niya, "Habang nananalangin ako sa lungsod ng Joppa, may ipinakita sa akin ng Diyos. Nakita ko ang parang malapad na kumot na bumababa mula sa langit. May tali ito sa 4 na sulok at ibinaba sa tabi ko. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop. Ang mga lumalakad, kasama na rito ang mababangis, mga gumagapang at mga lumilipad. At narinig ko ang boses na nagsasabi sa akin, 'Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain.' Pero sumagot ako, 'Panginoon, hindi ko magagawa iyan, dahil hindi po talaga ako kumakain ng mga hayop na itinuturing na marumi at ipinagbabawal kainin.' Pagkatapos muling nagsalita ang tinig mula sa langit, 'Huwag mong ituring na marumi ang kahit na anong bagay na nilinis na ng Diyos.' 3 beses na ulit ang pangyayaring ito, at pagkatapos ay hinila na pataas ang kumot. Nang mga oras ding iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaki na galing sa Cesarea. Inutusan sila na sunduin ako. Sinabi ng Banal na Espiritu sa akin na huwag akong mag-alinlangang sumama sa kanila. At nang umalis na kami papunta sa bahay ni Cornelio sa Cesarea, sumama sa akin itong 6 na kapatid natin na taga-Joppa. Pagpasok namin doon, ikinuwento ni Cornelio sa amin na may nakita siyang anghel sa loob ng kanyang bahay na nagsabi sa kanya, "Magsugo ka sa Joppa para sunduin si Simon na tinatawag na Pedro. Sasabihin niya sa iyo kung paano ka maliligtas at ang iyong buong pamilya." At nang magsalita na ako, napuspos sila ng Banal na Espiritu, tulad din ang nangyari sa atin noon. At naalala ko ang sinabi ng Panginoong Hesus, "Nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit babautismohan kayo sa Banal na Espiritu." Kaya ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na ang ibinigay ng Diyos sa ating mga Hudyo nang sumampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo ay ibinigay din niya sa mga hindi Hudyo. At kung ganoon ang gusto ng Diyos, sino ba ako para hadlangan siya? Nang marinig ito ng mga kapatid na Hudyo, hindi na nila binatikos si Pedro. Sa halip ay nagpuri sila sa Diyos. Sinabi nila, "Kung ganoon, ibinigay din ng Diyos sa mga hindi Hudyo ang pagkakataon na magsisi para matanggap nila ang buhay na walang hanggan." Ang Iglesia ng Antioch sa Syria. Simula nang mamatay si Esteban, nangalat ang mga mananampalataya dahil sa pag-uusig sa kanila. Ang iba ay nakarating sa Phoenicia, Cyprus, at Antioch. Ipinapahayag nila ang magandang balita kahit saan sila pumunta, pero sa mga Hudyo lamang. Pero ang ibang mananampalataya na taga-Cyprus at taga-Cyrene ay pumunta sa Antioch at nagpahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoong Hesus maging sa mga hindi Hudyo. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa kanila at marami ang sumampalataya at nagbalik loob sa Panginoon. Ang pangyayaring ito ay nabalitaan ng Iglesia sa Jerusalem, kaya pinapunta nila si Bernabe sa Antioch. Pagdating niya roon, natuwa siya dahil nakita niya ang mga kabutihang ginawa ng Diyos sa mga tao roon. At pinayuhan niya sila na maging matapat at matatag sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe. Pinapatnubayan siya ng Banal na Espiritu at matibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya marami sa Antioch ang sumampalataya sa Panginoon. Pagkatapos, pumunta si Bernabe sa Tarsus para hanapin si Saulo. Nang makita niya si Saulo, isinama niya ito pabalik sa Antioch. At 1 taon silang nakasama ng iglesia roon at maraming tao ang kanilang tinuruan. Sa Antioch, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Nang panahong iyon, may mga propeta sa Jerusalem na pumunta sa Antioch. Ang pangalan ng isa sa kanila ay si Agabus.
Tumayo siya at nagpahayag sa pamamagitan ng banal na espiritu na may darating na matinding taggutom sa buong mundo. Nangyari ito sa panahon ni Claudius na emperador ng Roma. Kaya nagpasya ang mga tagasunod ni Jesus sa Antioch na ang bawat isa sa kanila ay magpapadala ng tulong sa mga kapatid sa Judea ayon sa kanilang makakaya. Ipinadala nila ito sa pamamagitan ni Bernabe at Saulo para ibigay sa mga namumuno ng iglesia sa Jerusalem.